naranasan ko, pinakamalaking kinita ko in a month is, hindi kasi naman natin araw-araw birthday eh. Vlog tayo ng vlog, malay nyo, may one day, meron kayong isang content, biglang nag-trending. I-share ko sa inyo, paano ako naging isang vlogger. Gandang buhay mga ka-freshness! Welcome back to my YouTube channel at magro-road trip ang buong team ka-freshness papuntang Tanza, Cavite. For today's video, how to be a vlogger. Ayan. Kasi marami nag-PM sa akin, Mima, paano mag-start mag-vlog? Mima, pahingin ng cellphone. Mima, help ko kami. Gusto namin mag-grow ang YouTube channel namin. In my own little way, i-share ko sa inyo paano ako naging isang vlogger. Sana makatulong ito sa inyo kung mag-i-start kayo sa mga aspiring YouTuber at vlogger. Tip number 1, kailangan natin may 4,000 watch hour at saka 1,000 subscribers. So, based sa experience ni Ka-Freshness, nauna muna ako nag-campaign. Diyan ko malalaman ng mga audience kung gusto or hindi. It started from 0 subscribers. Nag-campaign ako ng-campaign. Kasama yung mga family nyo. Yan ang mga ilang unang audience mo at saka friends nyo sa Facebook. So, nung dumating na nakapag-reach ako ng 1,000 subscriber, para sa akin parang malaking bagay yun. Kasi as a starter, gawin natin kaya mga 5,000. Since lahat ng friends ko naman sa Facebook, ng personal account ko, sila mismo ang unang magiging subscriber ko. Doon, nag-campaign ako na nag-campaign hanggang umabot ako 5,000. May kanya-kanyang strategy tayo na kung gusto nyo maging vlogger. So that time, sabi ko, sige, maglalabas ako ng intro kapag na-reach ang 10,000. It took me 15,000 subscribers bago ako nag-release. Ang galing ng first vlog ko. Nung nag-reach ako ng 10,000, ginawa ko naman yung intro. Lumapit ako kay Ma'am Shishas na Laparan at sinabi niya sa akin, kung gusto mo, pakilala kita kay Jomar Lovena. So, si parang Chief Jomar Lovena ko ay ang unang nagbinyag sa akin at ginawa na ko ng intro. Nung nag-shoot kami, dumarating talaga yan, kapag magiging vlogger kayo or magiging YouTuber kayo, it takes courage and perseverance. Kailangan maging matatag ka, kailangan huwag kang susuko, kailangan huwag kang tamarin. Kapag yan, tatlong yan ay meron ka, ligwak ka na kaagad. Bakit? Minsan, darating ang feeling mo na bakit ang konti ang viewers. Hindi kasi naman natin araw-araw birthday eh. Vlog tayo ng vlog, malay nyo, may one day, meron kayong isang content, biglang nag-trending. Pag nag-trending yun, lahat yun, tuhog-tuhog yun. Lahat yun, mag-up yun. 3 beses ako na-trending yung journey ko as pagiging vlogger. Out of curiosity, nag-check, ano ba meron kay Wilbert? Sino nga po si Wilbert? Number 1 tip ko sa inyo, bago kayo magiging vlogger, kailangan meron kayo isang editor. Tatandaan nyo, ang editor nyo, nakasalalay ang buhay ng isang content creator. So, alagaan nyo yung editor nyo. Sila rin na magbibigay ng magandang kulay ng content ninyo. Kasi, tulad ko, nung nag-i-start ako mag-intro, pinagtatawanan ko na lang ngayon na nakakahiya pala mag-vlog. Yung lahat ng mga friends ko na sobrang excited makita kung paano ko mag-vlog, pinalalabas ko pa sa room lahat yan. Labas ka. Kasi yung boses ko, boses titi. Na until na hanggang ngayon, hindi ko na kinahihiya. Hindi na ako nahiya sa camera. Kung ano ako, yun na yun. Kung sa tingin nyo na hindi nyo capable yung sinabi ko kanina, pwede naman kayo mag-explore at mag-aral ng edit. Kasi marami naman, search lang kayo sa YouTube tutorial. May lumilipad na reklamo yung mga tao, mga nang-iwan sa akin sa ere. Sa YouTube, makikita ninyo, may mga how to edit video, how to edit vlog. Makakatulong sa inyo yan. However, there are 2 things. Pag kayo mag-i-edit, kakainin ng oras ninyo. Ako on my part, kumuha ko ng editor and then ako mas marami akong content. Kaya ako nakakapondo ng marami. Pero kung sa tingin nyo na happy na kayo sa isang content, yung mga iba nag-PM sa akin, Ma'am Shi, tulungan mo ako mag-vlog. Sila na nag-e-edit, sila pagagawa ng content, tapos konti pang views nila, minsan nakakawalang gana. Yun yung sinasabi ko, dapat it takes courage and perseverance bago kayo pumasok sa vlog.
Pag gusto niyo maging vlogger, kailangan open book na kayo. Kailangan idalhin mo sila, ang mga followers mo, sa loob ng channel para ma-feel nila, ay, ganun pala buhay ni Leader. Kailangan ma-magnet mo ang mga followers pumasok sa loob ng channel mo. Kapag may naging sa inyo ng shoutout, minsan sulatan ninyo, tapos and then sa mga next vlog nyo, shoutout nyo sila. Dapat haluan nyo ng sipag, dapat haluan nyo siya ng determinasyon, discipline, at saka yung goal. Dapat may goal kayo pag pumasok kayo sa vlog. Hindi nyo alam kung ano ang pwede mag-trending sa inyo. I-explore nyo lahat, just like me. Entertainment, pagpa-prank, collab. Kasi pag may mga newfound friend ka sa pag-vlog mo, no boundaries ka na. Kapag once na nag-vlog ka, kailangan consistency. Yan. Importante yung consistency mo. Kailangan kung ano yung napakilala mo, una mo, doon ka na yun. Pero ako kasi, may advocacy ako bilang isang vlogger. Hashtag responsible vlogging. Hashtag no fake news. Hashtag cyber safety. Kasi kaya nga sila nag-look up sa atin. Kaya nga tinawag kang influencer, YouTuber, vlogger. What's most important is kung ano ka sa likod ng camera at sa harap ng camera. Para maakit natin mga followers natin, yung thumbnail na tinatawag na clickbait, importante yun. For example, ang title ko, How to be a Vlogger. Pero linagay ko ang isang vlogger na plakda sa Keme. Siyempre parang isipin nila, ano kaya itong thumbnail na to? So pag nag-click nun, consider as one view. Pag may nakikita kayo sa akin sa content na nag-vlog ako na meron akong charity, it doesn't mean na pakitang tao yun. Ako nag-i-inspired ako sa ibang tao kasi bata pa lang ako. Since 14 nagtatrabaho ko. Pagdating ko 19, kahit nagsisimula ako nag-business, tumutulong ako sa maliit na pamamaraan. Ayan, kasama ko driver ko yan. Ilang taon na to? 26 na. Imagine mo. Yan, hindi pa ako vlogger. Nagta-travel na ako. Ang daming country na ako na-travel na. Hindi ko na alam na may vlog na pwedeng i-share sa isang platform na YouTube para i-share ang mga story kung ano meron. Yung mga hindi na nararating, yung mga hindi na-experience, nakikita nila. Pag nag-start tayo, kailangan may tinatawag tayo snippets. Yung snippets, makikita mo dyan. Naka-clip to. So, yung snippets na yan ay parang teaser yan. Kapag nag-play yan, aside sa thumbnail natin na clickbait, depende yan at lalagay natin sa title, depende rin. Kung yung title mo, How to be Vlogger, pero gusto mong tricky, ang sinasabi kong snippets na teaser na yun, yun yung pag pinanood, parte-parte, nakadugtong yan. Sample yan, parte-parte. So, makikita ng tao, kunwari kuha ka ng first part ng mga magandang words mo, sa kalagitnaan, katapusan, para ma-feel nila, ay, tatapusin ko tong content. Importante yung from the very start hanggang sa dulo, mapanood kayo. Para yung watch hour na hinahabol nyo ng 4,000 watch hour ay mamasulit nyo. Importante din pala promotion. Dapat pag magiging vlogger ka, kompleto ka. Dapat may Twitter ka, may IG ka, may Facebook, fan page. Yan kasi mga platform ang pwede mo i-promote. Kapag nag-upload kayo ngayon, huwag nyo i-upload naman na araw-araw. Kasi matatabunan yung mga next video nyo. Patagalin nyo, minsan paabutin nyo ng 5 days, 6 days, may naggumagalaw pa yun. Pero make sure ninyo, huwag nyo palagpasin ng 7 days na ang content nyo ay aamag na. Kasi bakit? Competitive ang dami ng vlogger ngayon. Ang daming gusto mag-vlog, ang daming gustong makipagsapalaran upang kumita. Kami, mga vloggers, may kanya-kanyang strategy lahat yan. Ang difference ng Facebook, mas mabilis mag-generate ng views, mas mabilis kumita, medyo mahigpit ang YouTube tsaka Facebook pagdating sa mga copyright. So, kukuha kayo ng copyright license, kailangan, or either gumawa kayo ng sariling music ninyo para hindi kayo makaka-copyright. Tapos, next, syempre, importante yung welcome nyo yung channel in the middle of content habang nagsasalita kayo, sasabihin nyo, oh guys, make sure ninyo, bago ko i-continue ang aking content na to, i-subscribe niyo yung channel ko. Dapat ganun lagi. Meron kayong pa-subscribe na kaagad para yung tao pag nagka-interest sa inyo, isa-subscribe na kayo. Kailangan ninyong sabihin kung ano yung topic for today's video. Ano ba yung for today's video? For example, for today's video, nanonood ako ng sine. And then, doon sa vlog na bubuuin mo, kung bagito ka, kailangan mga 10 minutes para hindi ka mabitawan ng mga viewers mo. Kasi pag hinabaan mo, inabot mo 15 minutes, 20 minutes, syempre may mga iba ay nakapag-load lang, tapos yung mga iba nakadata lang. So, minsan nagbibitaw sila. Minsan napapanood ka lang nila, 2 minutes, okay na, dumaan lang, in passing. So, kung 10 minutes, isipin nila, saglit lang itong 10 minutes, panurin mo na nga lang. At least maganda na yung 10 minutes. Sa loob ng 10 minutes, makabuka ng storya. And then, mag-iwan kayo mga 3 o hanggang 5, punchline, word of wisdom,
nanggaling sa inyo, nanggaling sa puso nyo talaga, ha? Para balik-balikan kayo. Ay, may natutunan ako dito kay Ka-Freshness. Marami siyang word of wisdom lagi. Conclusion. Importante yung conclusion. Yung ikakwento mo sa kanila, sa mga subscriber ninyo, kung ano yung nafe-feel nyo. Yung conclusion ninyo doon sa content na nagawa ninyo. And then, syempre, ang last, syempre, kailangan mag-outro kayo. Tapos, magsasabi kayo, comment below kung anong gusto ninyong content, anong gusto ninyong ipapagawa sa inyo. Minsan, may mga followers tsaka subscriber, nag-i-interact din kayo. Importante yung ina-acknowledge natin ang mga followers. Kaya kapag nag-reply kayo sa kanila, they will feel na importante kami sa kay Ka-Freshness. Sige, dito kami mag-stay. Yun yung importante. Kapag nag-suggest sila ng content for you, gagawin mo talaga yun. At wag niyong sasayangin lahat ng bawat opportunity dahil hindi na mauulit at mauulit yan. Kahit na kinabukasan, hindi na mauulit ang same scenario, hindi na mauulit yung same kung ano yung na-vlog ko. The mere fact nagtuturo ka na mag-content sa tao, ibig sabihin, no, may improvement ka. May self-improvement at saka nagbibigay ka ng mga pointers. Check nyo yung channel ng Pangarap. Ayan, isa ako sa nagbibigay ng mga pointers nila. Pangarap, ito, YouTube channel niya. Tapos, nakikita ninyo, Kendall Fabroa Vlog, kung paano sila mag-content, pointers, pati yung mga advices, ako nagtuturo sa kanila. I-subscribe niyo yung channel nila. Boards on Wheels. Siya naman, meron din siyang tema. Sariling tema niya is tahimik lang siya. Ipinapagulong lang niya yung gulong niya ay triangle. And of course, kasama ko yung unang content creator ko, si Ryan Soto. Kasi nung nag-i-start ako, hindi ko alam paano ako mag-isip ng content. Nag-aasa ko sa kanya kasi nagja-jive kami. Tapos syempre, ayan, si Chef Zik, ayan, 6,000. 6,000 partida, wala pa yung nalalabas na content ng Chef Zik na yan, ha? Soon, meron po ba kanila? Na-share ko na sa inyo, ang pagbablog sa part ko ay based ito sa experience ko. Ito ay share ko lang sa inyo, sa experience ko. Ngayon, magbabato tayo sa kanila ng mga katanungan kung ano gusto nila and then sasagutin ko. Anong mga klaseng vlog ang patok ngayon sa Pilipinas? Food vlogging. Pag pumasok kayo sa food, syempre isipin ng tao, wow, sarap tignan. So ako naman is more on motivational, inspirational sa akin, ha, at saka more on travel. Importante din yung makeup tutorial kasi syempre si Mary Team ay aking kumare. Isa rin ako nagturo sa kanya mag-vlog from the start hanggang ngayon. Makikita niyo ang galing niya rin magsalita. Importante yung weight loss journey at saka kapag marunong tayo mag-ayos sa sarili natin, pwede nyo rin gawing negosyo yun. Isa pa, another content is business. Pwede kang mag-start, mag-share ng business kung ano yung alam mo, ano yung knowledge mo. Pwede tayong magpaturo. Usually, yung mga gaming, maraming gustong manood ng unboxing ng mga bagong gadgets, anong merong usage, at saka may mga nagko-collect ng mga robot, mga character. Si Ka-Freshness kasi hindi ako naka-enjoy ng childhood. Wala akong nako-collect ako din mga foil. And then, nako-collect ako yung mga nata-travel ko. For example, nag-travel ako sa Europe, ayan, bibili ako ng ref magnet. May mga collection ako, makikita nyo sa house tour ko. Mga prank, syempre na-enjoy nila yung mga napaprank kasi nakakatuwa kasi yung mga prank na hindi alam, lalo na kapag hindi scripted. Yun na mas gusto ko yung hindi scripted. Talagang very natural. Ito, minsan pinaprank din ako kahit na content creator ko, yung kahit na nanggugulo, kahit tulog ang mundo ko, tapos akala mo kung may ganap, tapos ipaprank lang pala ako. Minsan, nung nag-vlog ako, akala ko nag-away. Pinag-away niya yung dalawa. Akala ko naman totoong away. Click the link above. It happens for a reason. Journey mo yun So, kung talagang gusto mo, gagawin mo. Kailangan maging matatag ka kasi nandun yung mga pagbabati ko sa'yo, hahanapan ka ng butas, bashing. Parang hindi nagkakalayo ang pagbablog at saka ng politics. Parang meron at meron may masasabi sa'yo. Hindi na natin papansinin yung mga na-bashing, pero one is enough. Minsan mag-reply ka lang ng isa lang para at least naintindihan nila. Hindi ko ini-encourage sa inyo na makipagbardagulan sa mga bashers kasi don't mind them. Kailangan maging matatag ka nga. Kaya nga sabi ko, pag papasok ka ng vlog industry, kailangan matatag ka. So, kahit anong sabihin sa'yo, ikaw, basta alam mo, kilala mo sa sarili mo, walang epekto yun. Ang importante doon, totoong tao ka, nakakatulong ka, at meron kang silbi dito sa mundo. Ganun. Depende sa views. Gusto ko yung tanong na yan. Depende sa views. Ako,
naranasan ko, pinakamalaking kinita ko in a month is $15,000 in a month. Pero mas malaki ang kita ng Facebook, though may nakikita ko pagkakaiba. Pag nasa Facebook ka at saka sa YouTube, parang mas advantage sa YouTube yung fame. Mas maraming tao nakaka-recognize sa'yo compare sa Facebook. Sa earnings naman, lamang naman siya. Kasi through views, dumaan lang yung konting swipe up sa mga timeline, consider as paid na yan. Seconds, bayad yan per seconds per lalo nang pag ngayon, mga musikat ka gumawa ng mga reels, kikita ka talaga. Alam nyo, sumali ako ng 2013, I am Pogay. Ang views lang doon sa ABS sa akin is 300,000. Pero simula na nag-vlog ako, nakita ko minsan lumulutang pa sa timeline ko, nasa 1.5 million views na. So, pasok yun sa kanila yung kita. Yung Showtime ay pag-upload nila, standard ng mga viewing nila. So, mga 200, 300,000, lalo na pag mga contestant kami. Yung content na yun, it took 10 years. Kaya sinasabi ko, wag niyong sasayangin, wag kayo mapanghinaan. Kasi bakit? Lahat yung gagalaw. Lalo na very entertaining lahat ng content. Kaya wag kayo mapanghinaan ng loob. Pag once pinasok niyo yung vlog, do or die. Ayan. Open book na kayo, kailangan alam nila tungkol sa'yo. Konting subscribers, mga magandang views kasi maganda yung content niya. Interesting. Importante yung content mo from una hanggang sa dulo. Kaya basically, nagpapasalamat tayo sa mga followers natin, lalo na sa mga OFW. And then, kapag nag-review sila sa YouTube channel, syempre tinitignan nila kung anong ganap sa Pilipinas. So pag nakikita nila yung mga vlogger na nag-vlog na ganito, sila naman din mahihikayat mag-vlog doon kung ano namang buhay OFW. Pinapakita nila sa content nila yung kultura nila. Best time or best upload, okay. Usually, wag kayong mag-upload ng morning. Kung gusto nyong mag-cater ng mga OFW, pang gabi kayo. Mga 9, 10, may ganun. May ganung strategy. May kilala ko mga ibang vlogger na nag-upload sila 9 tsaka 10. Target market nila, hinahanap nila kung anong oras yung lugar nila. For example, sa US, roughly mga 12 hours ang difference ng oras. So, minsan titignan nyo yung demographics, ilan yung female mo, ilan yung male mo, makikita ninyo sa loob ng insight. So, ngayon kung nakikita nyo, majority ay nasa US, doon kayo mag-upload sa oras ng US. Sa akin, usually nag-upload ako minsan lunchtime, 5 p.m. Pinaka-late ko is 6 p.m. Kasi pag 1 p.m. ako nag-upload, ibig sabihin sobrang dami kong trabaho. Nagpo-promote ako. Pag nakita nyo na 1 p.m. ako nag-upload, ibig sabihin nag-i-start na ako nagpo-promote hanggang 6 p.m. Yung mga follower ko, nanonood until now, syempre yun yung rewarding sa akin nakikipag-picture sa akin yung mga tao, nakaka-recognize sila. Ibig sabihin, may nanonood talaga. On my part is, nakaka-overwhelm ba na malaking bagay din pala pagbablog dahil may tao nakikipag-picture sa'yo, may tao naglo-look up sa'yo. Yun yung pinakamagandang rewarding sa ako. Kung gusto mo magiging effective na vlogger ka, kailangan consistency. Yan, importante yan. Dapat ibibigay mo lahat yun. All out ka. Wala ka na no holds bar. Yan, lahat ibibigay mo na lahat. Sa Pasko, pag sa YouTube, double pay the whole month ng December. Makikita mo yung mga iba, more content, more fun. Ayan. So ako naman kasi hindi ko kinakaya na everyday pa mag-upload na mag-upload kasi hindi kakayanin ng katawan ko. So depende yun. Kung yun lang talaga ang trabaho mo, pagiging content creator lang, doon ka magpo-focus talaga. So tsagain nyo yung December, huwag nyo sayangin nyo kasi double pay. Kaya so nandito na kami, nagtatapos na kami. Salamat mga ka-freshness. Umabot kayo hanggang dito sa dulo na to. Comment below lang kayo kung ano gusto ninyong pagagawa kay ka-freshness. I-share ko sa inyo kung ano yung mga tips at saka kung ano yung mga content na gusto nyong pagawa sa akin para at least ma-share ko pa sa inyo ang mga more na mga katanungan ninyo. Please do subscribe syempre sa YouTube channel ko. Don't forget sa aking mga ka-freshness family. Ito isang kompleto. Herlin Hipon, Madam Inos, Chef Zik, Boards on Wheels, Pangarap, Mary Liting, and of course, Kendall Fabroa Vlogs. Ayan. Last but not the least yan kasi mga kamunyeka, mga ka-freshness, nagsama-sama kami. Ito yung mga channel nila. Bye-bye!